Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang resident macho next door. At kasama pa rin natin from Pod Network Entertainment, Ivan Hotdog. Yes, sir. Ivan, alam mo Yo. anong feel ko nitong mga nakaraan? Kasi kakatapos lang nung Olympics eh. By the time we're recording right now, officially tapos na ba? O di ka sure? By the time of this release, Hindi, ngayon habang nagre-record tayo. alam ko nag-closing na sila eh. Nag-closing na ba? Diba? Kasi since hype na hype ako sa ayan, sabi nga ni Mark D. Thank you, Mark D. Since Close hype na hype pa rin ako sa Olympic hype. Olympic season ba? Season ba tawag doon? Hindi, no? I guess so. Kasi every 4 years ng Olympics eh. Basta hype na hype pa rin ako sa Olympics. Yan, puta. Tapos, hype na hype pa rin ako sa Olympic fever. Thank you, Mark D, for being the third host today. And gusto kong i-reminisce yung win ni Kaloy. Kasi technically, pre, ito yung magandang nangyari kay Kaloy. Para sa akin, pag nanalo ka sa Olympics, from a Filipino standpoint to, pag nanalo ka sa Olympics, automatically para sa akin kasama ka na sa greatest Pinoy sports icon. Para sa akin. Kasi kaya lang medyo lugi lang yung iba. Kasi sample sa PBA, ilang taon sila para masabi sila na greatest sportsman sila. Kasi nga, ang dami nilang dapat patunayan sa PBA. Unlike sa Olympics, si Kaloy nanalo. Hindi ko naman sinasabing madali yung ginawa ni Kaloy Pero puta ilang taon pa lang si Kaloy, pre? 25? 20-something. Oo, bata pa. Ito, sabi nga ni Doc Mo, elevated status na kagad siya. Puta first class citizen. Tingin mo pipila pa yan si Kaloy ever dito sa Pilipinas para kumain? Hindi na. 'Di ba? Pero sa akin, ang pag-usapan natin, Ivan, sino para sa'yo? Ano ba gawin natin? Top 10? Top 10 na Pinoy na sports icon? Or kung Pwede gagawa naman. tayo ng... Kasi kasi pag ginawa nating Mount Rushmore, 4 lang yun, di ba? Para masyadong maigsi. Habaan kaya natin ng konti para medyo pumasok. Top 8! Top 8 Sige. siguro, medyo safe na yan. Ano ba parang... In no particular order muna tayo siguro. In no Sige. particular order muna tayo. Para mas mahirapan tayo pagkatapos nun. Saka natin I-order. natin i-on order. Puta, Sige. para medyo So dito lalabas yung yung galit ng mga Pilipino. Kasi ang mangyayari diyan puta, mapupulistong listahan natin na to. Pero guys, again, kung may sarili kayong opinion do sa listahan na gagawin namin, nakita nyo naman parang ginawa lang namin ni Ivan yung rule. Ngayon lang. Ivan, bago ba nag-start yung recording, may rules tayo? Wala. Actually, Wala nga Dapat- tayong topic dapat nga bago hindi. tayo mag-start ng dapat recording. hindi ito eh. Pero ito yung pag-uusapan natin. Sino yung mga top Pinoy sports icons ng Pilipinas na hindi na kailangan pumila pag kumain kay Diwata Pares? Though wala na yatang pila masyado kay Diwata Pares ngayon. Dumaan ako na isang beses parang wala nang pila. Pero tipong papalampasin ng madla pag dumating doon na, ay puta, ikaw na mauna dito, ikaw na yung unang kumain Okay. ng Diwata Pares. Ako- Salitan muna tayo. Tapos saka natin i-rank from lowest to high. Again, itong unang part na to ay in no particular order. O, sino ang unang hirit mo? May bias ako eh. Bias. O, sige. Hindi siya tao, pero team. Puta, team. O, sige. Sinira mo yung rules eh. O, sige, pero tingnan natin kung papasok Hindi, yan. wala. Ito kailangan ko eh. Oh. Pilipinas. Football team. Puta, Pilipinas football team. Women's football team. Alam mo bakit? Ito yung di ba? Yung nanalo recently. Nanalo sila, di ba? Yung parang after a long time, di pa nanalo yung Pilipinas. O, sige, di ko masyado alam yung history ng Pilipinas football team. Yung Pilipinas ay sila ang very first team na pumasok sa
Women's World Cup representing the Philippines. Yan. Anong year yan? Mga a year ago ba yan or 2 years Last ago? last year? Sige, Oh, sige. last year ata 'yun. Pilipinas football team. Ladies to, no? Mm. Oh, yun nga. Tama. So, yan ang ano mo, yan ang entry mo sa atin. Pilipinas Yes. football team. Mhm. Alam mo bakit? Kasi wait, again may bias ako kasi Football lover ka ba? recently hindi na masyado. Pero nung high school and college, oo. Heavily nanood ako ng football and it's been a long time frustration na hindi tayo makapasok sa World Cup. Masaya. Kasi alam mo ba, yung mga ano natin, mga watch parties sa mall, Oo. ang daming tao nanonood. Tapos the fact lang na marinig mo yung national anthem ng Philippines sa World Cup stage. Mm. Ang daming umiyak. Pero, ikaw nanonood ka kamo ng mga watch party sa mall, di ba? Mm. Kada laban ng Pilipinas nanood ako. Saang mall yan? Halo-halo. Meron Ayala Mall by the Bay. Meron dun yung sa may Katipunan. Yung Masakatip. UP Mall? Oo, oo. Uptown Mall? UP Town. UP Town. Putang ina na, dami na, yung mall na maraming nabiktima. Ang biktima? Saan? Oo, pare, madaming nag-away na magkaibigan diyan. Oh, ulol. O dahil sa Uptown saka sa UP Town. Hindi, ang alam ko yung Uptown Mall, si BGC. UP Exactly. Town. Ang dami na nag-away. Nandito na ako sa Uptown. Putang ina, nasa UP Town ako, pre. Ang daming na nag-away dyan. Ang daming relasyon na sinira niyan, na friendship, magsyota. Daming nag-away dyan. Anyway, sige. So, Pero yun. isang napansin ko, Ivan, puro upper market yung pinupuntahan mo eh. Tingin mo ba kung ipapalabas sa Isitan Recto yan, magchichir ba ng mag-iiyakan ba yung mga tambay doon pag nanood sila ng football team na yan? Masyadong Siyempre. pang mayaman yan eh. Huy, hindi ah. Hmm. Hindi tag-as pang may... Well, okay, fine. Oo. Siguro dahil dun sa mga players na medyo ang taas ng mga sahod nila. Pero, yeah, boxing. Actually, you know what? Ito sabi ni Mark D. Masa tayo, boxing pa din pang masa. Boxing and basketball. Hmm. May ano ba dyan? May scandal ba? May Pilipinas Isitan? football team scandal daw. Gago. Wala daw eh. Siguro kung merong Pilipinas football team scandal, medyo papatok sa masa. Gago. Siguro yun na lang yung kulang nila. Para pag merong football game, nasa Isitan, pag pilinay sa Isitan Recto, puta, may mga iiyak doon. Sabi nga ni Doc Mo. Tangin na si Doc Mo, 2 episode nang binapasok yung turbuhan sa World Cup. Turbuhan. Sige, Kanina binarurot. ito. Ay, sorry. Doon sa Kanina last binarurot. episode natin, binarurot sa, Nimbix, Nimbix CEO, binarurot si New Hire. Teka, tandaan mo Ngayon- yung title, yun yung dapat title ng episode na yun, ha? Sige. Sige. Tapos ngayon turbuhan sa World Cup. Ayoko. Hindi pwedeng turbuhan sa World Cup. So, ikaw yan ang entry mo. Mm. Ano yan? Pilipinas. Daya mo dapat kasi individual eh. Pero bibigyan kita ng chance ngayon. Sige. Pilipinas football team, women's. Lalagyan natin. Ako na. Okay na. Entry ko na. Sige. Puta na eh. Siyempre, ipapasok ko na si 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Puta pare, Manny Pacquiao. 8th Division. Yes, sir. 8th Division. Hindi ko masasabi na siya yung greatest boxer ever. Pero para sa akin, masasabi ko na siya isa sa mga greatest athlete ng Pinas. Pare, Ano lang, one of the greats. one of the greats sa boxing. Pero sa Pinas, para masasabi ko na isa siya sa top caliber na sports athlete para sa akin. Mhm. Pero isipin mo, putang ina, para ma-impluwensyahan mo ang Pilipinas na magkaroon ng zero crime rate tuwing may laban ka.
Great. Isa Ibang ka sa klase na yan. greatest Ibang klase na na yan. level na putang Yep. ina, natitigil ko yung family gathering ko para manood ng laban ng Manny Pacquiao. Or dadaling ko yung pamilya ko na manood ng boxing kahit nakasama ko yung asawa ko na walang pakialam sa boxing at yung anak ko na walang pakialam sa boxing, isasama ko para manood ng boxing na para magsaksakan yung dalawang magkaibigan dahil pumusta siya kay Mayweather or something. That means a lot, di ba? Mhm. And para ma-inspire mo ang new generation na mag-boxing. Ibang level yun, Yep. Manny Pacquiao. So ako, yun yung entry ko, Manny Pacquiao. Okay, sige. Yung Again, next ko random to naman, guys ha, random to ha. si Efren Bata Ay puta, Reyes. Efren Bata Reyes. Ito, para sa akin pre, kakampihan kita dyan kay Efren Reyes. For the mere fact na si Efren Bata Reyes, pwede siyang ma-consider na good sa Mhm. larangan niya. Oo. Di ba? Kasi ang dami yung tinalo na ano nga ba yung mga pangalan sa Earl Earl Strickland. Strickland, may isa pa. Earl Ah, Strickland, yung mabunganga. si Earl Strickland yung mabunganga. Si Earl May isa Strickland. pa. May laging nakalapel habang lumalaban. Hindi ko na matandaan. Medyo, Kasi, actually, nung bata ako, naging fan ako ng billiards. When I say mm, bata, around 20s. Kasi naglaro din ako ng billiards. Pero, yun nga, ah, para ma-consider ka na GOAT, kasi siya yung Michael Jordan ng billiards. mhm, mhm. Kumbaga, pag sinabi mong billiards, parang nakita mo na ba, pumunta siya sa Thailand. Putang ina, Thailand saka Malaysia, sumasaludo lahat ng mga, parang celebrity siya doon sa mga bansa na yun. So completely agree ako sa iyo sa Mhm. Efren Bata Reyes. At Tapos, siya yung nagpauso ng yung Z-shot. yung Z-Shot, siya yung isa sa Siya yung nagpauso nag-invent. nun. Actually, na-invento naman before yan, pero yun nga, tama ka. Siya yung matapang na gumagamit Ay, ng oo, sa Z-Shot. competition, sa Oh. tournament. Saka putang ina. Nakita mo na ba yung mga highlights niya recently? Yung last ball, alam ba ko anong paborito niyang sabihin ngayon pag last ball na? Where? Ah, Putang ina, oo. tatanungin ka niya kung saan mo gusto ipasok yung bola. Ganon kagago yung Mas- utak ni Efren. pero, you also have to admit, yung isa pa magandang quality ka kasi kay Efren, sobrang humble daw niya. Ay puta. Yan ang masasabi ko lang sa'yo. Ibang level Sobrang, daw yung pagka-humble niya. so makikita mo naman sa Mm, demeanor niya, di ba? mm, So, kung dun pa lang sa pagiging humble niya, kasama na yun, pre. Kasama na yun. Ang laking plus factor nung pagiging humble niya. Pero isa sa pinaka-comedy na memory ko kay Efren Bata, yes, nung pandemic, nabalitaan mo ba yun? yung alin. Yung putang ina sumamali. Kasi ang isa sa pastime ni Efren ngayon, iimbitahin siya sa isang lugar, maglalaro siya ng billiards, pustahan, tapos Mhm. naka-live stream. Puta ni Raid. Okay. Napanood mo ba yun? Hindi mo Hindi, hindi ko, nabalitaan hindi yun. ko, hindi ko napanood. Putang ina ni Raid, pre. Makikita mo yung gesture niya, pre. Puta, cool na cool. Nung nag-raid, nagtakbuhan na yung mga tao. Ang ginawa niya lang, umupo lang siya sa isang gilid. Tapos puta, inabot niya yung tako niya doon sa alalay niya, pinutol na nung Mm, alalay niya yung tako niya. Hindi yun, stay lang siya doon. Efren Bata Reyes. Ganda, ang gandang sagot mhm. nun. Idadagdag ko. Ewan ko eto dito na siguro sabi ni Doc mo, buti daw hindi sa Spacol na raid. Putang ina. Ito lang nga pala ako, paano pag may magkaparehas tayong okay lang? Okay lang, okay lang. Hindi, Kasi, katulad niyan, Efren Bata Reyes, di kasi nag-agree ah, din ako kay Pacquiao eh. Agree din ako kay Pacquiao. okay lang yan. Mamaya pa tayo mag-aaway, pre. Sige, Kasi magkakaroon tayo ng playoffs after this. sige. May playoffs, kaya nga para sa akin, pre, yung next ko, ewan ko kung kabisado, kilala mo siya, Paeng Nepomuceno. Bowling. Ayan, pare. Nepomuceno. Pare, siya lang yata yung naging world champ for Mhm, 4 decades. mhm, 4 decades of dominance. mhm. Tang ina, pre, para maabot mo yun, pre, ibang level ka. Pero, hindi ko rin alam kung paano siya mapapasikat sa masa. Agree din ako Kasi dyan. wala siyang charm na katulad nung kay Efren. Kasi puta tisoy eh. Mm.
Towering. Tangkad nito, pre. Halos kasing tangkad ko to. Yung itsura nito, pre, mukhang nananakop ng lupa. Ganun itsura niya. Di rin kasi ganun ka-accessible yung mga bowling alley dito sa Pilipinas. Exactly. Kailangan magkaroon ng scandal si Paing Nepomuceno. Meron na bang Pinoy athlete na nagka-scandal? Meron! Meron yan. Hindi, maliban yung kay Pacquiao. Alex Crisano! Oh, inabutan mo ba si Alex Crisano? Isa ano? Puta, dito na naglaban yung edad natin eh. Alex Crisano, siya yung ex ni Ethel Buba. Huwag mo sabihin hindi mo rin kilala si Ethel Buba. Kilala ko si Ethel. Siya ba yung sa skandalo ni Ethel Buba? Siya ba yun? Siya yun Ay, putang ina. nag-video kay Ethel Buba na. Okay. Let me see your PK, ha? Okay. Putang na siya yung, sabi nga ni Doc Mo, the man, the myth, the legend, Alex Crisano. Pero puta nung ito nga, nakita ko to si Paing Nepomuceno sa Makati Cinema Square. May bowling alley doon. Ay di, Mega Mall, sorry. Mega Mall. Let me correct. Pa-picture ako. Putang ina, parang gusto niyang angkinin yung lupain ko. Espanghol na espanghol yung itsura eh. Tapos mabait. Mm-mm. As in, nakipag-small talk and everything. Pero tingin ko, yun nga ang kulang niya. Yung appeal sa masses. Wala siya nung appeal sa masses ni Efren Bata Reyes. Kasi siguro, yun nga, mas mahirap i-access ang bilyaran para sa iba. Okay. O ikaw, sino next mo? My God. Naubusan ka na. Wala na, sobrang eh. Mag-google ka na. Ito nga, Tumigil ka na. nag-google na nga ako. O sige, ako naman. Magbibigay ako. Puta, ito. Thank you, Doc Mo. Robert Sunny Jaworski. Kilala mo ba si Robert Sunny Jaworski? Basketball. Kung familiar ka sa PBA, Barangay Ginebra, he's the main reason why Ginebra is the number 1 team in the Philippines when it comes to popularity. Okay. Sa kanya nang galing, madami, naririnig ko na ngayon, Ivan, yung buong listenership ng Machong Chismisan. Minumura ka ngayon, Ivan. Tahimik tayong konti. Naririnig mo yun, Ivan? Merong isang 38 years old at 40 years old na nagmumura sa'yo ngayon, Ivan, na, "Tangina mo, Ivan, di mo kilala si Jawo." Mag-apologize ka sa mga 38 to po. Sumunod ka sa akin na mga machong chismoso. Mga machong chismoso. Pasensya na po at di ko kilala si Jawo. Pasensya na po, di ko kilala si Jawo. Ang ina mo, Ivan. I-research mo si Jawo. Wala, di kasi ako mahilig sa basketball eh. Tangina ka. Pinoy icon si Jawo. Tangina. Anyways, binibigay ko sa yan dahil ilan taon ka na nga ulit, Ivan? Ilan taon ka na ulit? Kaka-28 ko lang. Tangina mo, Ivan, pa rin pakyo ka, di mo kilala si Jawo. Anyways, si Robert Jaworski, siya yung nagbigay ng na nagpasimula ng Never Say Die Spirit para sa Ginebra. Siya yung tipong, kasi playing coach siya ng Ginebra dati. Siya yung tipong lamang ng 10 yung kalaban, ta-time out siya last 2 minutes. And then eventually mananalo pa sila. Pero yung pinaka-history ng Never Say Die ni Jawo, may isa silang laro. Hindi ko lang matandaan kung championship game to o hindi. Nasiko siya sa muka. Or basta tinamaan siya sa muka. Okay. Mutok yung noo niya. Around first or second quarter. So putok, dugo. Red face. Tuloy yung laro. Third quarter, bumalik. May tahi. Naglaro. Nanalo sila. Doon nagsimula ang alamat ni Robert Sunny Jaworski at ng Never Say Die. Okay. Anyway, so yan, may Sige. history lesson Hindi, na. wait lang. Sino idadagdag mo ngayon? Yung dalawa na tatagdagan ko. Kasi kanina di ako nakapagbigay, 'di ba? Oh. Yung mga young husbands. Puta, young husbands? Parang di ko kayang tanggapin yung sagot na yan. Ano bang Hindi. contribution nila? Sila naglagay ng football sa Pilipinas, at least ha. For me, sila yung nagpasikat ng football sa Pilipinas. Parang di ko matanggap si young husbands. Pero sige, tingnan mo, Doc mo nag-agree. Nag-agree si Doc mo. Sila yung nagpasikat ng football sa Pilipinas. Sige.
Tapos yung next ko, Okay, teka. Ano? Pumili ka muna. Sino doon sa dalawa? Para sa akin ha, kung ipapasok natin ng young husbands, leaning towards Phil Young husband ako. same. Feel yung husband din. Kasi shota niya ex-girlfriend niya si Angel Locsin. Yun lang. Sige. Sige. Okay, next one. Saka yung commercial niya dati na so primitive. Putang ina, tatandaan mo yon? Ano ba to? Ito ba yung... Mukha yata yun eh. Oo. Putang ina, ang Phil Young husband yan, nagkamay lang si sino yung mukhang Pilipino doon sa, yung pinaka-Pilipino looking doon sa team na yon? Si Chiefy Kaligdong. Oh, si JP Caligdong. Nagkamay lang si JP Caligdong, sinabi niya ng, so primitive. So tandaan niyo, tuwing nagkakamay kayo, pag kumakain kayo, inapi yung pagkatao niyo ni Phil Young husband 10 years ago. Primitive daw kayo. Tanginan, Phil Young husband yan. Phil Okay. Young husband. Yan, Yung- nilista ko ha. Tinanggap ko. Okay. Okay, etong sunod, feeling ko magagalit ka dito sa sunod ko eh. Kasi Oh, sige. for sure di mo siya kilala. Oh. Bianca Bustamante. Putang ina, sino yung Bianca Bustamante na yan? Parang TikToker yung pangalan niya Hindi eh. siya TikToker, gago. Motorsports. Adong bata to para sa akin eh. Dok, Ano hindi, yung sabihin wait, nun? wait, Ano kasi yung sabihin nun? meron akong ibig sabihin doon. We had our own version of a motorsports rider na girl dati. I just can't remember her name eh. Pero meron kaming motorsports, Ay! Fuck, wait lang. Parang kilala ko yan. nakalimutan ko lang eh. Magandang babae din yun dati eh. Pero, i-consider mo ba itong si Bianca Bustamante among the best? Puta, ile-level mo siya kay Manny Pacquiao, Efren Bata Reyes, Paeng Nepomuceno, Robert Jaworski. I mean, I think it's also because of my ignorance sa local sports natin. Pero, wala eh. I think na she's up there. Hmm. I mean, hindi ako magpapanggap na kilala ko tong taong to. So, I think mas gugustuhin ko na maging makatotoo at Ivan. magbigay ng mga pangalan na Ivan, oh. gagamitin ko yung lamang ko sa'yo sa edad dito. Sige, oo, go Hindi lang. ko tatanggapin tong Bianca Bustamante. Do maganda siya ha. Eh, hindi ko dinidiscredit hindi ko dinidiscredit yung puta anak daw to, asawa daw to ni Bustamante, ang puta ni Django Bustamante, gago talaga to si Mo. Hindi ko dinidiscredit yung 1.6 million followers. Ang dami ah. Oo. Ivan, check mo pala yung chat mo. Yep. 1.8 1.5. At ang pinaka nakakatawa dito, pinapollow siya ni Tito P. Tangina si Tito. Isa na naman pong babae ang pinapollow ni Tito P, mga kaibigan. Pero i-overthrow ko to. Kasi 8 lang yung kukunin natin eh. And nakakailan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last 2. Sige, meron akong last two. Last 2. Hindi. O sige. Puta, bibigyan kitang pagkakataon i-redeem yung sarili mo dyan sa Bianca Bustamante mo ha. Hindi, wait lang. Yung ano ba natin? Kala ko ba kanya-kanya tayong listahan? Tapos kanya... Hindi! Itong okay, listahan sige. natin, tapos ira-rank natin to, Sige, isi-seed fine. natin sila. Sige, fine. Ayun, thank you Mark D. Gabi de la Merced yung katapat namin Yun, okay. dito from a few years ago. Okay, sige. Para sa mga nakakatanda, itinayo ko ang bandera natin, Gabi de la Merced pa rin tayo, pero okay naman si Bianca Bustamante, pero Gabi Okay, de la Merced fine. number 1 Okay, pa rin. sige. kami. Wag na si Bianca Bustamante. Sino na lang? Ivan, kailangan i-redeem mo yung sarili mo Sige. dito. Hidilyn Bibigyan kita ng Diaz. chance na i-redeem. Yan! Yan, Ivan, ayusin mo. Parang yung pag-edit mo nitong mga episode ng Machong Chismisan, ayusin mo. Heidelin Diaz. Puta, first Olympic gold medalist, kinalimutan mo. Papalitan mo ng Bianca Bustamante, first Di- Olympic gold medalist. Sige, Mahiya ka sige, naman sige. kay Tita Heidelin mo. Kailangan pa ba namin explain, guys? Heidelin Diaz yan. May silver siya. May silver din siya, di ba? O bronze ba yun? Bronze yata yung isa niya. Alam ko, before yata kasi siya nanalo ng gold. Nanalo pa siya ng, ng isa pang silver yata or Pero anyways, first ever gold medalist for the Philippines, Heidelin Diaz. May isa pa palang, silver daw pala. Silver. Tokyo 2020. Michelle Baumgartner pa pala. Puta yan, naglabasan na yung mga tito natin sa puso ni Mark T. Kilala mo si Michelle Baumgartner? Actually, hindi.
Puta, i-google mo yung si Michelle. Rio, sorry. Si Mark D, ginugulo yung timeline eh. Tokyo 2020 nag-gold si Tita Heidi Lin. Rio 2016 nag-silver yata si ano. Pero speaking, i-google nyo Ivan si Michelle Baumgartner. Maganda rin Na-search ko yan. na. Oh, maganda. Saka siguro pwede natin paglabanin si Michelle Baumgartner sa si Gabby De La Merced. Saka tayo maglaban. Ibang category na yon. Okay. O sige, dahil nakabawi ka na sa nakabawi ka na doon sa palpak mo na si Bianca Bustamante. Bibigyan pa kita ng isa pang chance. Sino pang idadagdag mo ngayon sa listahan natin? Last one na to ha. Siyempre dun sa ano natin, yung most recent, si Carlos Yulo. Carlos Yu. Tama yan. Hindi lang panalo sa gold medal, panalo rin sa pag-ibig, no? Talo lang sa nanay, no? Pero alam mo, may ano din yun eh. May issue din daw yun sa jowa niya eh. Eh, wag mo na problemahin yun. Sige. Mag-focus tayo sa Pero nanay. oo, yes. Mag-focus Pero tayo sa oo. nanay. Focus tayo. Pero ito, may mga pumapalag sa chat group natin. Itong Pilipinas Football Team Women's daw, kailangan nating alisin kasi isang buong grupo to eh. Okay, sige. Kailangan daw individual eh. Sige, tanggalin So na. ako naman, I raise that we take out the Pilipinas Football Team Women's Division na grupo. I'm not taking anything away from them ha. Magaling sila. Pero kailangan natin sila tanggalin dahil grupo sila. At Mhm. I nominate Onyok Velasco. Kilala ba si Onyok Velasco? Hindi eh. Ay puta. O yan. Dahil dyan, ako magpapasok kay Onyok Velasco. Si Onyok Velasco, for your information, ang ating first ever silver medalist sa history ng Pilipinas. Alam ko ang first ever medalist natin yata ay bronze from 19 Kopong-Kopong. Pero si Onyok Velasco ang ating first ever silver medalist in recent years. So para sa akin, I nominate na matanggal yung Sige. yung pangalan nito, Pilipinas Football Team at Mhm. ipinasok ko si Onyok Velasco. So ito na guys. Ito na yung mga naipasok nating pangalan. Ivan, ang nandito sa listahan natin, Onyok Velasco, Manny Pacquiao, Efren Bata Reyes, Paeng Nepomuceno, Robert Jaworski, Phil Young Husband, Heidelin Diaz, Carlos Yulo. Mhm. Ito na ngayon ang next debate natin. Kailangan natin silang i-seed. Okay? Sige. So, doon sa listahan na yon, ang ilalagay ko sa 8th seed, I nominate for the 8th seed, Phil Young Husband. Yep, agree. Agree ka ba? Mhm. O, sige, 8th seed natin ha. Yung sa chat natin, ilalagay ko sa chat natin yung mga Patreon natin. Ilalagay ko yung mga pangalan dito sa chat natin. Tulungan nyo kami na mag-seed. Pero ang number 8 natin, si Phil Young Husband. 8. Sinong nomination mo ngayon sa... Ayan, tingnan mo yung pangalan sa chat natin, Ivan ha. Sinong ino-nominate mo sa 7th seed? Paeng. Paeng? Mhm. In terms of impact sa bansa, Sige. Hmm. tingnan mo, pati si Doc mo, agree din kay Paeng. Sige. Number 8. Paeng. Actually, I was 7. thinking... 7. Actually, I was thinking Onyok eh. Pero, yung impact kasi ni Onyok, kung gusto mong makita kung ano yung impact ni Onyok, kasi ikaw hindi mo kilala si Onyok Velasco, di ba? Kung gusto mo malaman yung impact ni Onyok Velasco, panoorin mo yung mangyayari kay Carlos Yulo pag uwi niya. Pag nakita mo kung ano yung mangyayari kay Carlos Yulo pag uwi niya, ganon yung impact nung kay Onyok Velasco a few years ago. Okay. Sige, Paeng Nepomuceno, number 7. So, kung ako naman yung mag-nominate ngayon, sa number 6, ang ino-nominate ko ay si Onyok Velasco. Dahil, this is for the mere fact na silver nga lang yung nakuha niya, pero yung kung sa impact nga, mas malaki lang yung impact niya ng konti kay Paeng Nepomuceno. Kasi nga, number 1, boxing, which is more relatable sa masa. And number 2, sobrang tagal nung drought nun ng medal ng Pilipinas siya yung nagdala. Okay.
So ang natitira natin ngayon dito sa listahan natin ay ito. Manny Pacquiao, Efren Bata Reyes, Robert Jaworski, Heidelin Diaz, Carlos Yulo. Ako na magno-nominate muna. Ang ino-nominate ko dito sa number 5 for the fifth seed is madaming magagalit sa akin dito na tito. Pero ito yung tingin ko. Robert Jaworski sa number 5 para sa akin. Ikaw, siguro hindi ganun ka-strong yung opinion mo with regards to Robert Jaworski. Pero para sa akin, Robert Jaworski. I think agree ako. I mean, compared sa iba, I think I might agree with that also. Pero i-explain ko mamaya kung bakit ko nilagay sa fifth seed. Kasi he would have gotten higher pero ang kalaban niya kasi is Manny Pacquiao, Efren Bata Reyes, Heidelin Diaz, and Carlos Yulo. Kaya para sa akin, number 5 si Jawo. O ikaw, bibigyan kita ngayon ng chance. Ito yung 4, i-chat ko ulit yung 4. Yan yung pagpipilian mo for the fourth seed. Sinong fourth seed natin dito sa listahan natin? Ang natitira, Manny Pacquiao. Heidelin. Mm-mm. Okay. Pero ang masakit kay Heidelin, first ever gold medalist ng Ako Pilipinas. inisip ko kasi impact din eh. At Impact, I mean, putang ina ito. Ikikwento ko lang sa'yo Teka lang. Nasaktan ako para kay Tita Heidelin. Patulog na ako. Mga 11 yata yun or 12 o'clock ng madaling araw nung nanalo si Heidelin. Pagod na pagod ako sa isang araw na pagtatrabaho. Patulog na ako. Nag-scroll lang ako sa Twitter. Tapos nakita ko, Heidelin Diaz wins the first ever gold medal for the Philippines. Sa Twitter. Patulog na. Tumululuha ako. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita! Pero sige, yun ang number 4 si Heidelin Diaz. Gusto ko lang ipagtanggol ng konti si Tita Heidelin Oo. Sige. Pero dumami yung nag-barbell niya na. Sige. Next natin. Ito medyo mahirap to. Kasi posibleng may recency bias tayo dito sa malupit to, 2 gold medals. Wala pa nakakagawa niyan sa buong parte ng Pilipinas. Mm-hmm. Manny Pacquiao, Efren Bata Reyes, and Carlos Yulo. Sinong number 3? Puta, Doc Yulo. Sabi ni Doc, number 3 daw si Carlos. Agree din ako. Number 3 si Yulo. Actually, ako medyo na yung puso ko Sige, ano yung opinion mo? For me kasi, like, hindi naman sa dinidiscredit natin yung mga napakagandang achievements nila. But, you have to think also kasi, over the span of many, many years, ang daming napatunayan ni Pacquiao at ni Efren. As compared to kay Heidelin at kay Carlos. Gets ba? Gets. Parang over the span of many years Kaya nga, yun yung nasabi kong bakit yung impact ng mga tao sa, too early pa. Masyado maaga pa. Papunta na doon. Kaya lang kasi ito problema. Ipagtatanggol ko si Tito Carlos mo. Same using the same analogy. Ang bata niya, putang ina, Ivan, 25. Just imagine kung next Olympics kumuha pa to ng panibagong double gold medal. Ayun nga. Sige. Okay, I get your point. Iaano natin sa current. Sige. With that, Carlos Yulo at number 3. Dito tayo magbo-boxing ngayon. Efren Bata Reyes versus Manny Pacquiao. Number 2 ko si Bata. Hindi. Putang ina, hindi. Seryoso? Itong ano ko sa'yo. Ito ilalaban ko sa'yo Gagawin mo number 1 si Pacquiao? Oo. Sa boxing, pang-ilan si Pacquiao? Wait lang, current ranking niya ba yan? Hindi. All in all, sa buong karir niya, pang-ilan si Pacquiao? Palagay mo ng top 10 at best. Or part ng top 10 boxers of all time.
Agree? Sige. Efren Bata Reyes, pre, GOAT pagdating sa bilyar. And for a Filipino to be the greatest of all time for that specific sport, dapat siya yung number 1 sa listahan na. Hindi, pero kasi parang ang fair ng comparison na yun eh. Kasi, i-compare mo yung amount of people na nagbo-boxing compared sa amount of people na nagko-compete professionally sa billiards. Mas maraming sa boxing. Hindi. Gagamitin ko yung Tito card ko. Number 1 si Efren. Humble siya. Pinagbigyan ko na alipil yung husband mo eh. Hindi ko papayag na bastusin mo ng gano'n si Efren Bata Reyes. Babayero si Manny. Gago. Tapos nagsenador pa siya. Sige, fine. Sige, payag na. Okay. Pero hindi pa rin eh. Hindi! Hindi pa rin eh. Ang puso ko, para kay Efren Bata Reyes, siya ang number 1. Okay, so ito na yung lineup natin ha. I-praise ko sa group natin. So ito na po guys ang ating official tally para sa ranking natin para sa Macho Playoffs ng greatest Filipino athlete of all time. Ranking at number 1 seed it's Efren Bata Reyes, number 2 it's Manny Pacquiao, number 3 it's Carlos Yulo, number 4 it's Heidelin Diaz, number 5 it's Senator Robert Sonny Jaworski, number 6 it's Onyok Velasco, number 7 it's the great Paeng Nepomuceno, and number 8 Phil Young Husband. Hindi pa rin ako makapaning ano. Hindi, Pwede ka na pumayag pumalag. doon. Hindi talaga eh. Ipagtanggol mo na lang si Manny Pacquiao hanggang finals kung gusto mo talaga siya. Okay? Sige. Okay. So, first round. So, sa first round, sa mo gusto mo magsimula? Sa gitna o sa pinaka lower bracket and upper bracket? Lower bracket muna tayo. Lower bracket. Oh, it's Manny Pacquiao versus Phil Young Husband. Putang ina yan. No questions May contest asked. ba? No questions May laban asked. ba to? Wala. Siyempre wala. Okay, paglalaban ko si Tito Phil. Putang ina, kahit ipinasok mo si... Ikaw nagpasok kay Phil Young Husband, di mo ipaglalaban si Phil Young Husband? Hindi, siyempre ibang caliber naman kasi si Pacquiao compared kay Phil. Putang ina, ito, gagamitin ko yung argument ni Mo Iglesias ng Deny Dermatology sa Batangas. Mas maganda si Angel Locsin kaysa kay Jinky. Phil Young Husband to, pre. Inapin niya tayo, sinakop niya tayo, sinabihan niya tayong primitive. Mas Pacquiao pipiliin kayong mo lahat. si Phil Young Husband compared kay Pacquiao. Tangina, si Pacquiao. Tangina, ano ba naman si Pacquiao? Yung pagkakupal niya eh, tinawag niya lang namang hayop ang mga bakla. Huwag mo yung dalhin dito sa usapan. Ang usapan natin ay sports. So bakit natatamot tayo sa... Hindi, syempre buong pagkatao yan. Hindi, okay. Sige, Kasi stop. ginamit natin na mabait si Efren Okay. Bata Reyes. Okay. Sige. Overall package. Overall Hindi, package. overall. Yung impact lang naman ni Phil Young Husband compared kay Pacquiao ay very minimal. Yung si Pacquiao, nakuha niya ang In-impact buong... niya si Angel Locsin. Angel Locsin. Angel Locsin Prime. Prime Hindi. Angel Locsin. Ang nakuha ang impact kasi Number ni 1 Phil Young FHM Husband. Angel Locsin. Siya ba yung number 1? For 2 consecutive years. Ano ka? No. Ay, teka, hindi ko nababasahin yung sinabi ni Doc Mo. Basta in reference to dun sa headline ng Nimbix. Ay, Phil Young Husband. Sorry. wag na. Prime Darna. Yan, thank you, Doc Mo. Prime Darna to. Versus Prime Jinky. Manny Pacquiao pa rin yung mas ibabaw kay Phil. Hindi pa ganun kalakas yung impact ng ginawa ni Phil in terms of sports here in the Philippines, unlike kay Pacquiao. Pari, sobrang lakas ng impact ni Phil Young Husband. Kay Nakakuha niya si Angel Locsin. Pero sorry, gwapo rin naman kasi si Phil. Gwapo rin naman si Phil. So, are we closing this one out? So, Kay Pacquiao! ay, teka, sorry. Mali pala. Ano Ang ba? kalaban pala ni Phil si Efren Bata Reyes. Number 1 and number 8 eh. Sorry.
Nagamit ko na. O sige na nga, number one na si Pacquiao. di ba? Sabi sa'yo eh. Hindi pa rin, hindi. Mali. Subconsciously pumayag ka sa number 1. Tinan mo. Hindi. Number 2 lang si Manny Pacquiao. O sige, Efren fine. versus Pilyang Husband. Efren bata pa rin. Efren bata pa rin. Ano to, parang napakadaling competition ito. Oo. GOAT eh. Mhm. So, passionate ako kay Manny Pacquiao at Pilyang Husband. Efren bata pala yung kalaban. Wala man lang nakapansin. Dami natin dito. So, advancing to the next round is Efren Bata Reyes. So, eliminated na po si Pilyang Husband. Okay? So, next round natin is Paeng Nepomuceno versus Manny Pacquiao. Yan. Ito, magandang laban to. Same thing ako. Manny Pacquiao pa rin. Kaya lang, pre. Pero, kasi kailangan mo tingnan yung bigger picture. Sige. Ano yung bigger picture dito? Ayun nga. Yung impact niya ni Manny Pacquiao sa Pilipinas. Puta Yes. pari. Sabi mo nga kanina, di ba, siya lang ang taong nakapagbigay ng zero crime rate sa Pilipinas tuwing may laban siya. Pari, Paeng Nepomuceno is a Guinness World Records Guinness Books of World Record holder. 6-time World Bowling Champion si Paeng Nepomuceno, pare. 'Di ba? Tapos sabi pa ni Doc Mo, pre, mas gugustuhin ko ng suntukin ni Manny Pacquiao kaysa batuhin ng bowling ball ni Paeng Nepomuceno. Putangin na, pre. Pacquiao, siya yung unang, di ba siya yung unang boxer na nanalo sa 5 division? 6 division. Sabagay, no? Siya lang yung nakagawa nun. Oo. Mas pogi si Paeng. Oldest welterweight si Pacquiao. Mas pogi si Paeng. Senado si Pacquiao. Ano? Tisoy si Paeng, pre. Tangino. Hindi eh. Plus, hindi rin kasi ganun karaming tao rin na nagbo-bowling eh. Ito, may wala daw kabit na starlet si Paeng. Hindi tayo sure mo. Mark D, ha? Hindi tayo sure, Doc Mo, ha? Si Paeng, mukhang driver na lang si Paeng. Thank you, Mark D. Si Paeng ba, nagkaroon na ba siya ng show sa TV? Wala. Show me the money, no? Oo. Although Uy, boring, meron akong chismis. Oo. Ang asawa ni Paeng, ang pangalan Pinky. Something in common. Si Manny, Jinky. At asawa niya si Pinky since he was 25 years old. At anak pala ni Puyat to si Pinky. Kaya pala may cheat code tong si Paeng. Sawa siya ng bowling sa Puyat Center. Anak niya yung anak ni Puyat eh. Puta. Pero sige na nga. Pacquiao. Hindi, no disrespect sa lahat ng achievements ni Sir Paeng. Mhm. 4 records pala yung hawak niya sa Guinness, pre. Ang hawak na apat. record niya sa Guinness ay the record for the most 10-pin bowling titles in his career, Mhm. the youngest 10-pin bowling world champion, the most win of 10-pin bowling champion, World Cup, and the most 10-pin bowling titles ever. Puta, big time. Pero yun nga, medyo mabigat yung Manny Pacquiao. Mhm. Siguro, Mhm. kakampihan kita dun sa sinabi mo kanina na tawag dito, zero crime rate. Naging senador dahil sa popularity niya. Muntik pang maging presidente. Muntik! Aminado. Muntik na. So with that, advancing to our Ay, second... teka, sorry. Added no. lang ilan yung world record ni Paeng? 4 world records. 4? Oh. Si Pacquiao ay
8 world titles. Hindi, 8, world record din. Ano yung world records niya? Nasa website ng Guinness Book of World Records ako. 8? Sige nga, basahin mo nga yung 8 na ano The niya. most boxing world titles won in different weight divisions is Okay, 8. 1. He also held sanction belts in the WBC flyweight, super featherweight, and lightweight. Plus, wait lang, ano ba to? Sinabi lang yung O dahil dyan, ang panalo na ay si... De, Manny Pacquiao nga naman talaga to. Mm-mm. Malakas talaga yung impact ni Senator Manny pagdating dito. So with that, Ito na lang. Hindi, never daw kaya ma-break yung record ni Manny sa boxing. dahil, Teka. okay na yun. Kailangan ko, yun na yun. Basta yun na yun. Tapos sabi ni Doc Mo, which is our resident porn expert, tinalo pa ni Pacquiao si Johnny Sin sa dami ng occupation. Thank you, Doc Mo ng Dinay Dermatology sa Batangas. Kung kayo'y Batanggenyo at gusto nyong kuminis ang inyong muka, punta lang kayo sa Dinay Dermatology. Doc Mo gasgas na gasgas yung Dinay sa episode na to. Okay, next natin. Ito, puta, the battle of the 4'11 and below. Carlos Yulo versus Onyok Velasco. Isang boksingero, isang ano tawag kay Carlos? Gymnast. Siguro sa akin for the fact na hindi natuloy masyado yung boxing career ni Onyok. Kasi medyo controversial kasi Ivan yung pagkatalo ni Onyok eh. Ewan ko kung i-research mo na. Pero kasi ang kalaban yata niya kung di ako nagkamali ay Bulgaria. Kung di ako nagkamali guys, paki-correct na ako. And supposedly na-scam daw talaga to dahil ang daming nagpuntos doon. Lamang daw dapat si Onyok. Kaya lang yun yung natalo. Unfortunately, kahit nanalo siya ng gold medal nung panahon na yun, ang kalaban niya ay si Carlos Yulo. Bukod sa recency bias, 2 gold medal to, pre. Ako, siguro also the fact na hindi ko kilala si Onyok, doon pa rin ako kay Carlos Yulo. May input si Doc Mo na scam din daw si Carlos Yulo ng Totoo. Ay. Ang ganda ng Doc Mo. At dahil dyan, babatiin ko ulit ang Dinay Dermatology sa Batangas. Check their Facebook page. At si Doc Mo mismo ang kakaskas ng mukha niya. Okay yan. Pero Free ad placement. pero kung merong dapat ipagpasalamat si Carlos kay Onyok is nung panahon kasi ni Onyok, nagsimula na rin pala nun dati, Ivan. Yung uso ngayon na pag nanalo ng gold medal is madaming nagbibigay ng regalo. Talaga? Sa kanya nagsimula yun. Ang problema, sa sobrang dami nang nag-promise sa kanya, sobrang dami rin ng hindi niya nakuha. Kaya medyo masaklap talaga yung nangyari kay Onyok Velasco. Yung kaya nagkaroon ng batas na ini-enjoy ngayon sila Carlos Yulo sa sila Heidelin Diaz. That's all because of Onyok Velasco. At dahil dyan, si Onyok Velasco ang panalo sa round. De, joke lang. We're giving this round to Carlos Yulo. Kasi syempre talagang 2-time gold medalist versus silver. Medyo mahirap talagang... Yep. Though, posible kong ibigay kay Onyok yun kung nanalo siya ng gold dahil siya yung magiging first ever gold medalist natin. Yep. Okay. So, ito na. Last na tayo sa first round natin. Heidelin Diaz versus Lolo Robert Sunny Jaworski. And I'm looking at it from my standpoint na dahil bata ka, kakampi ka kay Heidelin. Yep. So ako ang mag-aabogado kay Tito Jawo. Anong laban mo ngayon kay Heidelin? Actually, Siyempre, you know what? Honestly, sa totoo lang, I think kakampi ako kay Jaworski just because of how popular basketball is sa Philippines. actually, bumabawi ka lang sa mga tito ng Macho Chismisan dahil di mo kilala si Jawo. Legit. Even though na hindi ko siya kilala, pero parang, syempre, ang tinitingnan ko ay yung impact nila sa bansa. Actually, eto Ivan, I was already ready. Kahit na ipagtatanggol ko si Lolo Jawo, I was
ready na ako na ibigay kay Heidelin yung panalo. Talaga. Pero just for the fact na in-state mo na yung Philippine basketball is yung popularity ng Philippine actually, hindi lang Philippine basketball basketball as a whole. Yung popularity ng basketball sa Pilipinas ay nandito sa level na to. Binibigay ko yung credit na yan kay Robert Sonny Jaworski, kay Senator Robert Jaworski. Sa kanya nagsimula yung, thank you Doc Mo, sa kanya yung nagsimula yung delusyon ng mga Pilipino sa basketball hanggang ngayon. Mhm. Kaya tayo nangangarap na manalo ng World Cup, kaya tayo nananalo na makarating ng NBA, dahil yan dun sa never say die attitude na itinanim ni Robert Sonny Jaworski sa mga Pilipino. Mhm. With that, we're moving onwards to the next round with Heidelin Diaz. Gold medal yun, pre! Olympics yun, first ever gold medal. Ikaw, sige. ano opinion mo? Ikaw, ano, bibigyan kita opinion, pre. Ito 100 years na hindi nakakuha ng gold medal ang Pilipinas. More than 100 years. And nakuha yun ni Tita Heidelin. Okay, you know what? Sige. Fair. Sige, okay. Pero ang basketball ay wala sa lugar na ito kung hindi dahil kay Robert Sonny Jaworski. Hating-hati din yung puso ko dito, Ivan. Kaya daw, agad daw ulit ng isang hirit. Kaya lahat ng project ng SK ay liga ng basketball dahil kay Robert Sonny Jaworski. Kaya may basketball court sa kanto ng subdivision nyo dahil kay Robert Sonny Jaworski. Walang barbell sa kanto nyo dahil kay Heidelin Diaz. Pero first ever gold medalist. Yeah, you know what? Sige. I Pre, think, kasi pag Olympics, best of the best So, sige, Heidelin. bibigyan ko kayo ng kanino natin ibibigay, ito, for the first time ever in Machong Chismisan Playoffs, ibibigay natin yung power sa chat group natin. Mm. So sa chat group natin, yung unang lalabas na boto, siya yung mananalo. So, chat group, sino ang dapat na mag-move sa next round? Bibigyan natin ng chat group natin ngayon. Ayan. Okay. So, dahil susundin natin ang sagot ni Tito Mo Iglesias, To be seen pa. Tito Mo Iglesias ng Dean-Eye Dermatology. No? Kung bad trip kayo sa sagot ni Doc, batuhin nyo yung Dean-Eye Dermatology sa Batangas. Wag, joke lang. Jawo daw. Kasi, to be seen pa ang legacy ni Heidelin. And yun din ang sagot ni Mark D. Though, we're not taking anything away from Heidelin. Puta, kung iba siguro yung nakalaban ni Heidelin, actually, ito ang hirap ito yata isa sa pinakamahirap na decision natin, Ivan, sa round na to. Kaya ibinigay ko sa chat group. Kasi to be honest nga, kanina, tingin ko magiging landslide dapat kay Heidelin, pero napakaganda nung binigay mong point, Ivan. Yung influence ni Jawo sa Philippine basketball. Yep. So with that, for our next round, i-eliminate natin si Miss Heidelin Diaz. So ito na. Ito na yung natin. Playoffs natin. Konti na lang, guys. Tangina, cancel mo ko pare daw. Tangina mo, ikaw yung Ikaw yung nagdesisyon Anyways, ang seeding natin, number 1, Efren Bata Reyes. Number 2, Manny Pacquiao. Ganda ng laban sa number 2 and 3. Number 3, Carlos Yulo. And number 4, Robert Jaworski. Puta, ang ganda ng seeding. Para sa akin, ang ganda ng seeding nito. Saan mo gusto simulan? Sa ulo o sa gitna? Sige, gitna tayo. O, gitna. At sa gitna, ang seeding natin ay walang iba kundi Manny Pacquiao versus Carlos Yulo. Pacquiao. Pacquiao, pre. Tangina, pre. Gold medal to. Wait lang. Same thing with kay Heidelin. To be seen O, tayo na pa. kasi kung ganun ang gagawin natin. Paano kung, pre, hindi pwede kasing gamitin natin yung argument na masyado pang madami gagawa si Carlos Yulo. Kasi, ang ibabalik ko naman, he has already achieved Olympic
gold medal at the age of 25. And not only once, he did it twice. Diba? Oh, ito, babasagin ko naman si Manny Pacquiao para sa'yo. Mm. Ginawa ni Carlos Yulo, dala ang bansang Pilipinas. Putang ina, Manny Pacquiao. Kaya naman lumaban yun, pre, dahil dun sa pot money nun eh. Para makabangon sa ano. Para sa sarili niya. At Pero si that Carlos time, Yulo, yung gold medals, para sa Pilipinas, yun, pre. Manny Pacquiao, para sa kanya yun, pre. Oh. sa bagay. Kasi bit-bit mo yung bansa sa Olympics eh. Pare Olympics, pre. Putang ina. Dala mo nun bansang Pilipinas eh. Yeah. Ito no, andun sa dibdib mo. Madali kang mabasag, ay ba? Pagtanggol mo si Senator Manny. Oh. Ang daming umaaway sa'yo ngayon, Ivan. Naririnig ko yung mga listener. Ivan, ipagtanggol mo si Manny. Pero ganun lang din eh. Kasi you still have yet to see yung kay Carlos eh. Again, very early pa kasi eh. Manny And Pacquiao again- may kabit. Dami-dami naman din mga sports icon na may kabit at may cheating scandal. Hindi lang nag-iisa si Manny. Ay po, tako ganun ano eh. Huwag na tayo. Sige. Ayan may tinulong sa'yo si Doc Mo sa chatroom. Ano yung sabi ni Marty? Okay, bigyan naman nating punto si Manny. Si Manny kaya magpa-ceasefire. Si Carlos di kayang i-ceasefire yun nanay. Okay to, pagalingan na lang ng nanay. Manny Pacquiao, may Mami D. Si Carlos, may Mami Angelita. Angelica. Oh, Mami Angelica. D, hindi ginastos ni Mami D yung pera ni Manny Pacquiao. Hindi Kasi kusang na nabigay talaga si Manny ng pera sa nanay niya. At Exactly. oh, Exactly. Pero at least yung si Mami, nung time na may hawak na may control pa siya kay Manny, hindi niya ninakaw yung pera ni Manny. oh. Diba? Hindi Talagang nagkusang alaga. loob sabihin ng mami niya na wala naman kaming ninakaw eh. Kung may ninakaw man kami, konti lang. Hindi niya eksakto sabi ng nanay niya. Nanay ni Carlos, TikTokerist. Nagti-TikTok. Manny Pacquiao na. Si Mami D, nagka-jowa ng bata. Nabalitaan mo ba yun? Yung DI. Nag-i-issue yun eh. Oo. Wala, paano? Okay lang siguro yun. Naka-YSL lang si nanay ni Carlos. Si Mami D naka-Hermes. Ganda, Doc Mo. Ikaw. Sige, itong round na to, ibibigay ko sa'yo, Ivan. Manny Pacquiao Manny. versus Carlos Yulo. Manny Pacquiao. Putang ina, 2-time gold medalist, tinalo ng 8-time champion in different divisions. Sige. Kampi ako dyan. Walang album si Carlos Yulo. Tama. Wala siyang kanta para sa Pilipinas. Ayun. Okay. So ito na, may pumasok na sa finals. First ever finalist natin, Manny Pacquiao. Ito na. Ito pre. Kaya sinasabi sa'yo ang ganda ng bracketing natin sa dulo. Dalawang legend. Efren Bata Reyes versus the Big J, Robert Sonny Jaworski. Never say die. Sinong kailangan pumasok sa final sa dalawa na to? Sige, ikaw, sinong sa'yo? Big time Hinebra fan ako eh. Pero, So may bias yung pagpili mo. hindi, kasama yun eh. Hindi mo sasabing bias yun eh. Pero, billiard fanatic din ako. Para sa akin ikaw Ivan, bata ka.
pag dumadaan ka sa TikTok, nagbabrowse ka ng videos, humihinto ka pag napanood mo yung video ni Efren Bata Reyes at Yup. ina-admire mo yung video na yon. Totoo. Pag pumunta ka sa YouTube ngayon, isa sa pinakamadaming hits ay mga video compilation ni Efren Bata Reyes. Kahit anong galing ni Jaworski, para sa isang batang katulad mo, mas batang katulad mo, pag nakadaan ka sa highlight reel ni Robert Sunny Jaworski, most likely lalampasan mo yun. Lalampasan ko siya. Para lang doon sa akin, para sa akin ang pinapakita nun is longevity nung kayang gawin ni Efren. It would cross generations para sa akin. At idadagdag ko pa yung fact na siya ang GOAT sa buong mundo pagdating sa bilyar. Sa billiards. Yep. Ayun, ganun na lang. Sige. Si Efren, world stage. Jaworski, Pilipinas. Pero babariling ko si sarili ko sa paa. Hindi kasing addict sa bilyar ang mga Pilipino katulad ng basketball na Yep. ginawa ni Jawo. Ikaw ang nagbigay noon kaya ginamit ko ulit sa'yo. Yung impluensya ni Jawo sa Pilipinas ay aawot hanggang kanununuan natin. Doon madaming nagbibilyar ha. Pero walang bilyaran sa bawat kanto na katulad ng basketball court sa bawat kanto. Pag sinabing number 7, automatic Jaworski yan. So, actually, kahit sino sa dalawa na to, magandang ilaban kay Pacquiao. Pero, kunin natin ang opinion ng mga nasa chat. Sa Doc D, si Doc Mo, saka si Mark D, bigyan nyo kami ng opinion nyo dito sa round na to habang nag-iisip si Ivan. Pero Ivan, anong nasa isip mo ngayon habang inintay natin yung opinion ng... Ito nga sabi ni Doc Mo, kung Pinoy Pride versus the World Labanan, Efren. Puta, hindi ah. Oo. Pag Pinoy Pride, pre, pag pumunta sa Tondo, parehas yan. Pagkakaguluhan, parehas yan. Efren Bata Reyes, kasama ni FPJ sa pelikula yan, pre. Well, sa bagay, si Robert Jaworski nakasama rin FPJ sa pelikula. Pero, kung pagdating... Kasi may world impact din si Efren eh. Both locally and internationally. So sige, yun ang magiging lamang ni Efren. Pag sabihin na nating parehas sila ng lakas pagdating sa masang Pilipino. Pero ang nilamang ni Efren, world stage and GOAT pagdating sa bilyar. Ito, wait lang. Sabi ni Doc Mo, mas may negative effect yung legacy ni Joe kasi delusional na tayo sa basketball. Pero Joe, eh. Ayan, si Sherwin, no? Or mas may... Oh, ayan! Thank you, Sherwin. Shoutout nga pala kay Sherwin, isa sa mga puso't isipan ng Machong Chismisan. Skills, pre, lamang. Pagdating sa skills-wise, sa specific sport na yon, lamang ng milya-milya si Efren Bata Reyes. Oo. O sige, ito na. Third vote natin ay ang chat group. So ako, I'm going with Efren Bata Reyes for this round. Di ako rin eh. O, di na natin kailangan yung third vote. Oo. So, Efren Bata Reyes tayo dito. Pero kunin na rin natin sa chat group. Sino bang boto nyo sa chat group? Pero technically, panalo na si Efren Ayan. Efren. Efren. So, locked in na tayo. Efren Bata Reyes. Haba ng episode na to Haba ng episode na to. Pero ang ganda. Ganda ng usapan na to. So, ito na. Ending din pala, maglalaban din yung last two seeds natin eh. Walang iba guys. Ang number 1 seed natin ay walang iba kundi si Efren Bata Reyes versus number 2 seed, Manny the Pacman Pacquiao. So ito na, finals na. Longevity. Simulan natin sa longevity. Efren Bata Reyes since late 80s to Up until now. Eh. Oh, up until now. Manny Pacquiao. Early 2000s up to
Hanggang ngayon, wala na yung ano eh. Magkakalaban, di ba Kakatapos na lang ng laban niya, pero kakatapos putang ina. Ang tanong, tumitigil pa rin ba ng crime rate yung laban ni Manny Pacquiao ngayon? Well, sa bagay, si Efren, hindi naabot ni Efren yung tigil traffic, tigil crime rate level ni Pacquiao. So, para sa akin, medyo tabla. Though, skills-wise, hindi, mas bata naman kasi talaga si Pacquiao. Oo. Ano pa ba pwede nating ilaban dyan? Ayun, sabi ni Sherwin, natapos yun si Manny, hinatalo kay Mayweather. Pero para sa akin kasi, medyo pangit talaga yung laban nung kay Mayweather. Oo. Hmm. Tingin mo ba luto yun? Hindi. Walang papayag na maluto doon. It's just that na outbox talaga. Number one, hindi prime ng career nila. Number two, hindi, kaya pangit yung laban, yung boxing styles nila, hindi match. Yeah. When I say hindi match, ang pinaka-exciting na laban ni Pacquiao para sa akin, sino nga yung naka-knockout sa kanya? May dalawa, di ba? Hindi, yung knockout talaga, yung tulog talaga siya. Yung Morales trilogy nga. yun eh. Morales nga. Morales din, di ba? Morales nga ba? Hindi. O si Ah. si Barrera ba? Hindi si Barrera. Basta Morales. yung naka-knockout sa kanya, yun yung para sa akin, yun yung talagang bagay yung fighting style nila na pag naglaban Tama. sila. Oh. Si ano nga, si Morales nga. Mm. Tatlo yung laban nila eh. Oh. Pero ibig sabihin, pag pinanood mo yung laban na yun, aasahan mo talaga na magsasabayan pa rin. Pero ikaw, sige, ano pang ano mo? Ako kasi ang gagamitin ko ulit yung GOAT card ko eh. Okay, may magandang point si Doc Mo. Lahat ng antas ng lipunan involved in a way sa lahat ng laban niya. From Noyok-Dok to the billionaires. Totoo. Gandang point. Pero madami rin naman nag-dick ride kay Efren eh. Si Manny Villar dumi-dick ride din kay Efren. Sila Erap. Pero kuha ko yung punto ni Doc Mo eh. Ang daming nag-dick ride kay Pacquiao. Especially nung prime niya. Chavit Singson. Hindi, eto. Ganto. Prime Efren, Prime Manny. Ay, puta yan. Maganda yan. Prime Efren had San Miguel Beer Commercial. While Manny Pacquiao, same din eh. May San Miguel Beer Commercial eh. Para sa akin, San epitome din. Miguel, Nike. Puta, yun ang Dami. wala si Efren. Wala siyang Nike. Do, ano ba naman kasing mga produkto ang pwede mong endorse pag billiard player ka? Marami din. Parang malapit na akong bumigay kay Manny. Kaya lang ang pinagkakapitan ko kasi pre, number one, part din naman ng Pinoy pop culture si Efren Bata Reyes. Mhm. Number two. Kung prime, kay Manny ako. Prime era nilang dalawa, I think si Manny. Maganda rin yung sinabi ni Doc Mo. Mas nire-recognize din overseas ang legacy ni Manny. Well, medyo bariling ko ng konti. Hindi, Pre, I think same lang din yung kay Efren. Oo, Efren Bata Reyes gets all the he deserves. Kasi, di ba pati sa China sikat si Efren? Oo, pre. Kahit nga sa Russia Efren ate. Bata Reyes eh. Alam mo ba kung anong tawag kay Efren Bata Reyes sa China? Ano? Efren Bata Reyes. Nakita mo yung video kay Efren na parang may dalawang nagbibilyar na Russian. Tapos nagkakape siya. Oh, di kape o beer basta tapos nung Hindi, nakita nagkakape. niya, Kape. nung nakita niya si Efren, inabutan niya ng tako. Yun, pagkatira niya. Ano, I think binaba that's niya also binaba niya shorts niya? gago. Ay, hindi. Pero ano, isa sa mga viral yun. I think Efren also has the recognition overseas kahit sa nang bansa din. Ang hirap nito kasi parehas na ano eh. Sa social media si Manny nagbibilyar din. Sabagay, putang ina si Manny kasi, in fairness kay Manny, magaling siya magbilyar. Magaling din siya mag-chess. Pero si Efren nga daw, hindi natin nakita ng galing mo, Doc. Doc mo, every time napapatawanin mo, babatiin ko ang Denai Dermatology Center sa Batangas. Check nyo yung page ng Denai. Deneye, Deneye Dermatology.
Ano? Anong final say? Sige, vote around the room ulit tayo. Pero this time, mauna nating kunin ang opinion ng chat group. So kung sino ang unang mag-chat sa grupo, yun ang boto ng chat Alam mo group. ba, naglaban pala ng dalawa sa bilyar? Sino? Naglaro ng game si Pacquiao at si Efren Reyes. Ay, oo, pinapatawag kasi ni si Efren sa bahay niya minsan. Tapos yun niya, may mga specials din na ano. Ganun kagaling si Manny Pacquiao magbilyar. Pero teka, yung chat group natin, bigay niyo na yung boto niyo, chat group. Kung sino yung unang bumoto dyan, yan na yung official na boto nating number 1. And then, saka namin ibibigay yung opinion namin. Dali na, Efren's chat family group. friendly. Ano na? Efren daw mas family friendly. Sa bagay. Efren, kapangalan ni Efren si Superman. Alam mo ba totoong pangalan ni Superman? Clark Kent, di ba? Hindi, Efren. Yung yung crypto name niya. Hindi, Efren talaga. Huh? Kasi nung isang beses, sinave ni Superman si Lois Lane. Tapos tinanong ni Lois Lane si Superman, "Who are you? What's your name?" Tapos sabi ni Superman, "I'm a friend." Nagets ni Ivan. Sumikat lang talaga si Manny dahil malaki ang sugal na, malaki ang sugal kaya covered pati mayayam. Teka, dali na chat group. Bumoto na kayo para makapagsara na tayo dahil sobrang haba na ng episode na to. Chat group. Efren. Ayan, si Sherwin ng official na ng chat group. Ikaw, Ivan, sinong boto mo? Ang ina, di ko alam eh. Efren. Efren ka rin. Yan, ang ganda ng sinabi mo. Walang scandals din si Efren bukod sa Nirate siya. Tapos ang demeanor niya, yan, ang ideal Filipino character. I guess, it's official. It's Efren Batares. Para sa akin yun. Para sa akin, with the achievements, pantay. Recognition pantay din. I think. Pantay. Nagkatalo sa demeanor. Mm-hmm. Bukod sa criminal, bukod sa na-rate si Efren, wala na siyang ibang problema. Kasi si Manny Pacquiao nagkaroon ng tax case, nagkaroon ng iba't ibang, nagkaroon ng scandal, yung kay, Sa yung anak ni, sa ano yun, di ba? Instagram yun, di ba? yung nag-comment siya, Tapos yung sino yung anak ng artista na naanakan niya daw? Di umano, si Ranillo, si Krista Ranillo. Kilala mo si Krista Ranillo? Narinig ko na. Google mo na si Krista Ranillo. Ayan. Ihanda ang Instagram, Krista Ranillo. Ayan. Tapos, may anak din daw siya doon eh. Yun ang usapan. Pero, okay. With that, ang official na champion na best Filipino athlete sa Machong Chismisan Playoffs ay walang iba, kundi The Magician, Efren Batares. It's through unanimous decision from both the hosts and the chat. Haba ng episode na to, tapusin na natin to. Para sa akin, saludo ang Machong Chismisan sa lahat ng atletang Pinoy. Especially ngayon sa pinaka-recent na panalo ni Carlos Yulo. Pero ang pinakamagaling ngayong panahon na to ay walang iba, kundi si Efren Batares. Ivan, ano bang mga gusto mong i-invite sila? Again, please follow Machong Chismisan on all of their socials, and also please check out other podcasts under our network, the Pod Network Entertainment. And yun lang. Ayan, at ako naman po, si Makoy Pare. Follow nyo po ako sa social media pages ko. Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. At ang Machong Chismisan, paki-follow din po sa Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng sumali sa aking birthday giveaway. Naipadala ko na po lahat ng inyong mga merchandise. Sana i-post nyo sa Machong Chismisan page kung natanggap nyo na. At yun na po pala lahat. Utang na loob, guys. If you wanna support this podcast, you can do so by subscribing to our Patreon account. It's patreon.com/Machong Chismisan. Ang pinakamura po sa aming Patreon ay halaga lang ng isang milk tea. Mapapasaya nyo na ng lubusan si Makoy Pare. Kung dati po kayong Patreon subscriber, paki-check lang po kung Patreon subscriber po kayo dahil nagkaroon po tayo ng problema sa ating Patreon account. We're rebuilding our Patreon account. So, utang na loob, kung gusto nyo supportahan tong show, you can do so by going to patreon.com/Machong Chismisan. Machong Chismisan.
At kung wala naman kayong extra, you could do so by sharing this episode through your socials or following us through our socials, or kahit i-message nyo lang ako ng inyong machong chismisan story, and that would mean a lot to me. At yan po. Maraming salamat, Ivan, sa pagsama sa episode na to. At dalasan Yes, sir. natin to. At most definitely, hindi to huli. At yan po, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin si Ivan Hotdog na nagsasabing, magkaroon ng kabit at malinis lang ang iyong buhay para maganda ang iyong career sa sports. akala ko sasabi mo, kung ikaw ay 8-time world champion, huwag kang magkakabit para ikaw ang manalo sa Machong Chismisan playoffs. Gago. Mas maganda yun. At ako nga po pala si Makoy Pare or Showbiz Bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Flip! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.